October update ng mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. So far naman guys, wala namang nadagdag or nabago. Kahit may nagbabadyang bagong virus na nanggagaling or nagsimula sa India. At may napanood din akong balita na wala namang dapat ipag-alala tungkol dito. Basta mag-iingat lang tayong lahat. At tungkol naman sa update sa OFW Pass, dahil napakarami pa rin OFW ang nagtatanong at nag-aalala lalo nga na pumasok na ang buwan ng Oktubre, kung OFW Pass na ba ang gagamitin pabalik sa ibang bansa. So ang ginawa ko guys ay nagtanong ulit ako sa DMW para sa update ngayong October. Though ang sabi ng taga DMW ay accessible na at downloadable na ang DMW mobile app at pwede na kayo makapag-register sa OFW Pass. Pero ito ang sinabi nila, lalo na sa mga OFW na nag-aalala. So, kinapit ko na lang guys yung chat ng taga-DMW dahil hindi ko malagay ang screenshot dahil inaalis ni YouTube. So, eto guys, basahin nyo. So, ito ang mga requirements na kailangan nyong dalhin pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng Oktubre. Unahin muna natin ang mga requirements pauwi sa Pilipinas. Number 1, ang inyong e-travel arrival card QR code. Yes guys, required pa rin ang pagre-register sa e-travel arrival card kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Kaya sa mga nagsasabi na hindi na kailangan mag-register sa e-travel dahil nga hindi naman sa kanila hinanap nung pauwi sila sa Pilipinas at nung bumalik sila sa ibang bansa. So, ipaparinig ko ulit sa inyo ang dahilan kung bakit hindi na ito hinahanap kahit paulit-ulit ko na itong sinasabi at binabanggit sa mga videos ko. Good news, Mr. Chair. Actually, hindi mo na kinakailangang ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailangang isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel. So, malinaw na kaya hindi na ito hinahanap dahil pag-scan pa lang ng passport nyo sa immigration ay nakikita na ng immigration officer kung nakapag-register kayo sa e-travel or hindi. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong ticket. So, yan lang guys ang mga kailangan nyo kapag uuwi kayo sa Pilipinas. At sa mga nagtatanong naman kung kailangan pa daw ba ng vaccine certificate o kaya naman ng PCR test para sa mga OFW na unvaccinated. Ang sagot guys ay matagal na itong inalis dahil nga inalis na ang public health emergency sa Pilipinas. So meaning ay hindi na kailangan ng PCR test o kaya naman ng vaccine certificate kahit ano pa ang vaccination status nyo. Mapa-vaccinated man kayo or unvaccinated. Makikita nyo rin yan na nakanote sa e-travel arrival card registration sa health declaration kapag nag-register kayo na hindi na requirements ang vaccine certificate o kaya naman ang PCR test kapag uuwi kayo sa Pilipinas kahit anuman ang vaccination status nyo. Sa mga OFW naman na nag-change employer, yung mga galing sa visit visa na nag-employment visa sa ibang bansa, yung mga nag-change job site, at yung mga may mga employment changes, for example, nag-change position at nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. May additional requirements kayo kapag uuwi kayo sa Pilipinas na Polo Verified Contract. Yes guys, kailangan nyo magpa-verify ng panibagong kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa POA. Pero yung mga OFW na dati ng documented OFW na pumunta sa ibang bansa, meaning yung mga dati ng may UEC at babalik under the same employer na walang any employment changes, ay hindi na required magpa-verify ng panibagong kontrata dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption sa inyong PAPSBAM account at gagawin nyo na lang ito online. At sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng UEC exemption online, ay pwede kayong magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo o kaya naman ay dumaan kayo sa POA desk sa loob ng NAIA at bukas sila 24 oras at pwede kayong magpa-print ng UEC exemption sa kanila. At take note guys na ang pwede lang sa POA desk sa loob ng NAIA ay yung mga OFW na for OEC exemption lang. Meaning yung mga dati nang may OEC at babalik under the same employer na walang any employment changes. Pero yung mga OFW na may dalang Polo Verified Contract, for example, nag-change employer
ay sa mga POA branches kayo sa labas kukuha ng updated OEC nyo. Hindi kayo pwede sa loob ng NAIA o kahit sa mang international airport. Sa mga OFW naman na manggagaling sa Saudi Arabia at Taiwan ay kailangan may dala kayong exit at re-entry visa. Dahil guys, madalas itong nababanggit ng mga OFW na galing sa Saudi at Taiwan. Dito naman kasi sa United Arab Emirates ay wala namang tinatawag na exit at re-entry visa. So yan ang mga requirements na kailangan nyo dalhin pa uwi sa Pilipinas. At pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card QR code. Yes guys, kagaya nga ng e-travel arrival card ay required pa rin mag-register sa e-travel departure card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Dahil gaya nga ng sabi ko kanina, kapag scan pa lang ng passport nyo ay nakikita na ito sa system ng immigration, kaya madalas na hindi na ito hinahanap. At sa mga hindi marunong mag-register sa e-travel arrival card at e-travel departure card, ay may mga video tutorial ako na ilalagay ko sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali at para hindi na kayo mapunta sa scam na link. Dahil guys, inuulit ko na ang e-travel registration ay 100% free. Meaning ay wala kayong kahit anumang babayaran dahil libre ang pagre-register dito. At take note guys na ang pagre-register sa e-travel arrival card man o kaya naman e-travel departure card ay parehong 3 days before flight. Kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo pa uwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa, pwede kayong mag-register sa e-travel. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong ticket. Number 4, ang inyong visa. Kapag nandito naman kayo guys sa United Arab Emirates or sa UAE, kapag wala nang tatak na visa ang passport nyo, ay yung Pink Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration. Dahil ang Pink Emirates ID na natin ang nagsisilbing visa natin dito sa buong United Arab Emirates. At sa mga OFW naman na nagtatanong kung paano daw kung hindi sa kanila pinapadala yung kanilang Emirates ID kapag magbabakasyon sa Pilipinas. Dahil guys, nakakalungkot man pero may mga employer talaga na hindi pinapadala ang Emirates ID o kaya naman ang residence ID kapag magbabakasyon sila sa Pilipinas. So, tinanong ko mismo ang immigration officer tungkol dito nung bumalik ako dito sa Dubai. At ang sabi nila guys ay pwede naman kapag nasa ganitong sitwasyon ay at least daw may dala kayong cleared photocopy back to back ng inyong Emirates ID. Pwede naman daw i-accept yon lalo na kapag ganitong sitwasyon. Number 5, ang inyong OEC or OEC exemption. Eto na nga guys. OEC or OEC exemption pa rin ang kailangan nyong dalhin pabalik sa ibang bansa dahil ito pa rin ang hinahanap sa immigration. Hindi pa pwede gamitin ang OFW Pass dahil hindi pa nga maayos ang DMW mobile app. Kaya mas safe kayo kapag OEC ang dala nyo. At kapag may katanungan naman kayo guys or pangangamba ay pwede kayo dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA at bukas sila 24 oras. Sila lang ang makakatulong sa inyo. Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, hindi naman hinahanap sa immigration ang OWA membership, pero lagi kong sinasuggest na dapat lagi tayong active member ng OWA at dapat lagi tayong nagre-renew nito. Dahil hindi lahat ng mga OFW ay alam ang halaga ng OWA membership para sa ating mga OFW. So dapat lagi tayong nagre-renew ng ating OWA membership. Pwede kayong magbayad sa any OWA office sa Pilipinas o kaya naman sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.